Eto na nga, Kim Chiu, hindi totoong single. Sino ba naman nagsabi na single siya? Hoy, meme ha? Chika rin ang pa-flower ni Paolo kay Kim, booking sa handwriting. Oo naman, kasi ang galing talaga ng mga, ang dami talagang, ang ganda nung naiipon nila yung mga, halimbawa yung mga pabulaklak ng 2024, di ba? Parang 2025. So nakikita mo yung handwriting, parang parehas lang. But then, bakit naman, hindi na ako nagtataka na makakatanggap talaga siya ng flower. Pero yung single, katulad ng sinabi namin kanina, baka nga single, dahil hindi pa naman siya married, hindi naman siya kasal. Ang feeling ko nga, baka nagjo-joke lang dyan. Napasama lang siguro dyan si Kim. Kasi single ladies eh. Hindi naman sinabing single lady. At hindi patungkol ito kay Kim. Ngayon, natamaan lang siguro si Kim dahil nandoon siya. Hindi ko napanood tohan na nandoon lang si Kim. Kaya, hindi ko masyado pakilinaw nga. Kaya siguro nasabing single lady. Pero hindi, ano ba naman? Sa dami ng ayuda, sa dami ng mga pinopost at sa dami ng mga pambalandra ng Kim po sa social media na kanilang mga ganap na sila lang dalawa. My gosh! Hanggang sa abroad, ano to? Single pa lang ba yun? Magkaibigan lang ba sila? Hindi, no? Ano ba naman? Which is ako sa mga host kasi noon, karamihan talaga kasal. Ultimo si Vice at si Ayon, di ba? Kasal. Ang single lang naman talagang hindi kasal, si Jackie tsaka si Darren, si Darren. Si Kim at si Darren. Pero si Darren. ladies, syempre naman si Darren. So, the rest talaga kasal eh. Oo. So yun lang, ako yun lang ang tingin ko. Pero syempre ang daming sumamana naman ng loob. Sabi nga ni I beg to disagree, Meme Vice. Si Carlos Miguel ang nangunguna dyan. Oo, mahal kita, naniniwala ko sa'yo. Pero this time, I beg to disagree. At lahat talaga sinasabi, hindi totoo yan. Hindi single si Kim. Hindi talaga single si Kim. Yun na talaga paniniwala natin kasi nakikita nga natin eh. Wag niyo nang anuhan si Vice. Wag niyo na siyang gitgitin kasi nagjo-joke lang. Alam niyo naman ang lola ninyo, 'di ba? Mahilig mag good time, mahilig mag-trip, mahilig magbato ng mga linyang minsan joke lang pero para sa iba seryoso. Alam niyo naman kakaibigan niyang mga 'yan. 'Di ba nga? Nagbigay pa nga ng mga damit si Vice para dun sa ano yung closet bazaar ni Kim. Okay lang yan. Basta isipin ninyo na hindi single si Kim. At siguro single dahil hindi pa kinakasal. Ayan, sabi nga ni Baby din, Sorio Otor, ayan, ang ganda-ganda nyo ngayong araw na to from Calibo, Aklan. Of course, ganun din ang sinabi ni Kim Susan Broncano. Ayan, good morning sa inyo dyan. Si taga Milan, Italy naman to si Kim Susan Broncano. Shoutout daw kay Carlos Miguel, sabi niya, sorry, just woke up. Maraming usap-usap online tungkol sa claim na hindi totoong single si Kim Chiu. Sa ganitong mga balita, mahalagang tandaan na hanggat walang malinaw at direktang kumpirmasyon mula mismo sa artist o sa kanyang opisyal na pahayag, nananatili itong haka-haka o fan speculation lang. Narito ang ilang puntos na pwedeng isaalang-alang. Public versus private life. Bilang isang public figure, natural na sinusubaybayan ang love life niya. Pero may karapatan pa rin siya sa privacy. Kahit may mga clues o sweet interactions na nakikita ng fans, hindi agad ibig sabihin na may opisyal na relasyon. Fan interpretation versus reality. Madalas, ang kilig moments, collaborations at on-screen, off-screen chemistry ay napapakahulugan ng fans bilang patunay ng relasyon. Pero posible ring professional closeness lang iyon o friendly rapport. PR at showbiz dynamics. Sa showbiz, may mga pagkakataon na pinapainit ang love team image para sa proyekto. Hindi ito automatic na katumbas ng totoong status sa relasyon. Mas mahalaga ang direktang pahayag. Ang pinakamatibay na basehan pa rin ay sariling statement ng artista, verified interview, official confirmation ng kampo niya. Kahit single man o hindi naman nababawasan ang halaga ni Kim bilang artista at personalidad. Mas makabubuti sa fans na suportahan ang kanyang projects at growth kaysa ma-stress sa relationship status niya. Tungkol sa balitang hindi totoong single si Kim Chiu, ang masasabi ko ay dapat itong tingnan ng maingat at balanse.
Sa showbiz, mabilis kumalat ang balita lalo na kapag may mga sweet sightings, interviews o interactions na pinaghuhugutan ng haka-haka. Pero hanggat walang malinaw at direktang kumpirmasyon mula kay Kim mismo o sa kanyang official camp, nananatili itong spekulasyon at hindi pa matibay na katotohanan. Narito ang ilang mahalagang punto. Fans' excitement versus facts. Natural na ma-excite ang fans at magbasa ng signals, pero hindi lahat ng nakikitang closeness ay romantic na agad. Right to privacy. Kahit public figure siya, may karapatan pa rin siya na piliin kung kailan at paano niya ibabahagi ang tunay na status ng kanyang love life. Project Chemistry Effect. Minsan nadadala ng malakas na love team o on-screen chemistry ang persepsyon ng publiko. Mas mahalaga ang verified source. Interviews, official statements at direct confirmation pa rin ang pinakabasehan. Bottom line, okay lang maging curious, pero mas mabuting iwasan ang agad na paghusga. Ano man ang tunay na status niya, mas mahalaga pa rin ang respeto at suporta sa kanyang career at personal boundaries. Sa totoo lang, hindi na bago sa showbiz ang ganitong klaseng usap-usapan. Kapag ang isang sikat na artista ay nakikitang malapit sa isang co-star o madalas na nababanggit sa mga kilig na balita, mabilis talagang nabubuo ang haka-haka tungkol sa tunay na estado ng kanyang love life. Lalo na kung malakas ang suporta ng fans at aktibo ang social media discussions, mas lalong lumalaki ang issue kahit minsan ay kulang pa sa konkretong ebidensya. Unang punto, lakas ng fan culture. Malaki ang papel ng fandom sa paghubog ng ganitong balita. Kapag may gustong i-ship ang fans, bawat gesture, tingin, biro o interaction ay nabibigyan ng malalim na kahulugan. Minsan nagiging patunay agad ito sa mata ng supporters kahit hindi pa naman kinukumpirma ng mismong artista. Hindi ito masama, bahagi ito ng pagiging passionate fan, pero dapat may hangganan ang interpretasyon. Ikalawang punto, on-screen versus off-screen reality. Bilang veteranong artista, sanay si Kim na bumuo ng chemistry sa katambal. Parte iyon ng trabaho. Kung may kilig na nakikita ang tao, ibig sabihin epektibo siya sa craft niya. Pero hindi automatic na nangangahulugan na ang on-screen sweetness ay may katumbas na real-life relationship. Madalas dito nagkakaroon ng kalituhan ang publiko. Ikatlong punto, privacy at timing. May mga artista na pinipiling ilihim muna ang personal na relasyon hanggat hindi pa handang ibahagi. Hindi ito panlilin lang, ito ay personal na boundary. Posibleng ring walang dapat i-announce kaya walang sinasabi. Ang katahimikan ay hindi agad patunay ng pagtatago. Minsan ito ay simpleng pagpili ng pribadong pamumuhay. Ika-4 na punto, epekto ng tsismis sa artista. Tuloy-tuloy ang spekulasyon ay maaaring magdulot ng pressure. Kahit positibo ang intensyon ng fans, nakakapagod pa rin para sa artista na laging nasa sentro ng issue ang personal na buhay. Maaari rin itong makaapekto sa professional relationships at sa mga proyektong ginagawa. Mas balansing pananaw. Mas mabuting ibase ang paniniwala sa direktang pahayag, verified interviews, official confirmation. Hanggat walang ang mga ito, mas maayos na ituring ang balita bilang posibilidad, hindi katotohanan. Kabuo ang reaksyon? Nakakaaliw pag-usapan ng showbiz romance, pero mas mahalaga pa rin ang respeto sa tao sa likod ng kasikatan. Single man o hindi si Kim Chiu, hindi doon umiikot ang halaga niya bilang artista at personalidad. Ang mas dapat pagtuunan ng pansin ay ang kanyang trabaho, growth at mga proyekto. Ang tunay na suporta ng fans ay hindi lang sa love life updates, kundi sa kabuuan ng kanyang career at well-being. Alam na natin na malaki ang impluensya ng social media sa pagkalat ng mga balita. Pero gaano karami ang fans na napapaniwala dyan dahil nakakita lang sila ng fan edits?
Gaano naman kadalas ang pagkakamali ng mga moments na bibigyan ng malalim na matutol kay Kim dahil malakas ang chemistry nila sa project nila? At kung doon nakabase ang suporta sa kanya, nababawasan ba ang halaga niya bilang artista kung hindi naman totoo ang kanyang love status? Do you think we are giving too much attention to fan interpretations instead of focusing on the facts presented?